So ayun guys, magandang araw sa inyo lahat. At alam ko bilang fan ni Chris na mahusay or Pikyong Koreana, masaya din tayong lahat kasi ayun, may upload na naman si Chris na ngayong araw. So sana tuloy-tuloy na kasi kahapon may upload siya. So sana bukas meron na tuloy-tuloy na kasi sayang yung araw, no. So sa video yung in-upload niya ngayong araw, kakatapos ko lang pinanood. Ayun, napabilib na naman tayo sa isang Chris na mahusay or Pikyong Koreana kasi biruin mo yun, nagbiko sila. So pag biko talaga kailangan ng niyog. So pag kung wala kang niyog na handa, so kailangan mo talagang manguha or pag-akyat. So ayun, pag-akyat ng niyog, maisip mo talaga is lalaki kasi gawain naman talaga yun ng lalaki, di ba? Pero ayun, sa sobrang astig ni Chris na at sobrang sanay niya talaga sa gawaing bukid, nag-uuling pa nga, di ba, yung pag-akyat ng niyog pa kaya. So yun, si Chris na yung umakyat doon sa niyog. Grabe guys, talagang wala siyang tigil sa pagpapabilib sa atin, no. At yun, siya yung umakyat sa niyog, tapos siya din yung nagbalat ng niyog gamit yung itak. Talagang nakaupo lang doon sa lupa at may ano lang, parang kahoy na upuan. At pagkatapos, ano naman, siya din yung nagkudkod. So ayun na, grabe. So shout out sa mga ano diyan, mga babaeng marunong din umakyat ng niyog. Alam ko bihira lang, no. So ayun, kung marunong kang umakyat ng niyog, ano yan guys, comment lang diyan sa baba kung ano yung experience niyo kasi may naka-witness na din ako ng mga babaeng marunong umakyat ng niyog. Pero ayun nga, parang nandun yung katuwaan kapag babae yung umakyat ng niyog kasi ang daming ano kasi yung mga ano guys, yung mga expression pag habang umakyat ng niyog, yung natatawa ka na lang habang nakatingin sa kanila na paakyat ng niyog. Pasigaw-sigaw pa yan yung mga babae, diba? Iba talaga yung mga lalaki. Yun, masaya. So shout out sa inyo, no. So yun, magparami kayo. Dito naman sa biko, grabe, no, sobrang na-miss ko tuloy yung biko guys. Sobrang sarap tingnan yung ano, yung kumuha na ng biko si Chris na parang kumain. Napaisip tuloy ako na magbiko kasi dito kasi sa amin ano yan, makapag-isip lang ng biko kapag may okasyon, lalo na halimbawa pag undas, ayun, dun yung mga panahon na nagbibiko. Ayun, sabi ni Mamo, ang babae sa probinsya kahit anong gawain kaya, walang arte. So ayun, wala talagang arte-arte guys kasi ano naman talaga, yun talaga yung siya yung tunay na siya, no. Walang pagkukunwari ba. May iba naman kasi na ano, mga vlogger na sa totoong buhay is hindi ganyan, hindi yung nakasanayan, pero si Chris na is totoo talaga. Bago pa siya nakilala nila Sir Paul ng PB Team is yun na talaga yung mga gawain niya sa bukid, nag-uuling, di ba? So ayun, parang wala lang sa kanya yung mga bagay na ganyan. So alam ko para sa ibang babae big deal na yan kasi hindi nila kayang gawin, pero ayun, kay Chris na sa sobrang sanay niya, kayang-kaya niya, no. So paliwala lang sa kanya. So easy lang. May naalala ako diyan sa bintana na yan, sana may sumilip diyan na yun. Alam ko ito ang ibig sabihin ni Ma'am, yung mga isa sa mga vlog nila na ano, okay pa yung Chris Pao, no. So sana ano, kung pwede lang, kung okay na ang lahat, mangyayari ulit yun. Bihira lang din yung ano guys, mapansin ko lang, bihira lang din yung mga nakakaalam talaga sa tamang proseso sa pagbibiko, no. Parang ano siya nagawain ba, ang kailangan mo talaga ng knowledge tungkol dyan kasi parang ano siya, ayun, hindi basta-basta lutuin. Yun yung pagka ano ko guys, pagka alam ko sa pagbibiko. Kasi dito kasi pag may mga okasyon at plano mong isa sa mga handa ay biko, is may ibang pamilya na ano, hindi nila kayang magpaano, ano ba yan, sila yung magbiko, parang wala silang tiwala sa nalalaman nila sa pagluto ng biko, no. Parang komplikado ba, so parang maghahanap pa sila ng ibang kapitbahay na kung sino yung masarap magbiko, kung sino, may iba-ibang paraan yung pagbibiko. So shout out sa mga marunong magbiko at masarap magbiko dyan. Patikim naman ang biko nyo guys. Grabe ka Chris na, kinabahan ako sa pag-akyat mo ng niyog. Ingat ka palagi sa pag-upload mo ulit. So ayun nga, grabe, kinabahan din ako nung una, pero nung nakita ko yung style niya sa pag-akyat, sanay naman siya eh. Hindi yung ano, walang arte-arte yung pag-akyat niya. Hindi ka ako, anong una, yung sinabi niyang siya yung umakyat. Kasi yung lalaki kasi yung umakyat sana, hindi kasi nila sana yun aakyatin. Ano lang, gamitan lang nila ng ano ba yun, tungkit, sungkit. Kaso nahirapan si yung lalaki. So ayun, sabi ng lalaki na ano, aakyatin na lang niya. So ayun, si Chris na yung nagboluntaryo na siya na yung lang yung umakyat. Ayun, kinabahan ako kasi grabe, babae siya tapos siya yung umakyat, diba? Delikado, medyo mataas din yung ano, niyog. Pero nung nakita ko yung style, ako marunong ako umakyat ng niyog ng guys, siyempre lalaki, diba? So grabe ka naman kung lalaki ka tapos di ka marunong umakyat. Ay nako, ano ka na lang talaga. So ayun, nung nakita ko yung style ng pag-akyat niya, ay nako, pwede pala. Nawala yung kaba ko kasi sanay na sanay sa ano pa lang, purma pa lang niya. Ayun, shout out kay Mamo, kaya din pala niyang umakyat ng niyog. Ayan, grabe kaya mo din, ganyan din ako nung kabataan ko, akyat ng niyog. Ingat lang Chris na. Ayun, shout out kay Ma'am, nung kabataan marunong siyang umakyat ng niyog. So ayun, so malakas man tuhod noon, kayang-kaya pa talaga. So pero ano, bihira lang din talaga yung mga ganyang edad nila Chris na ano, yung mga babae na ano, walang kaarte-arte at mapaisip at voluntaryo talaga na ano, umakyat ng niyog. Delikado naman talaga yan pag sa babae, pag yung babae yung gumawa kasi ilan lang yung lakas ng babae, di ba? So bihira lang. So hindi naman natin pwedeng anuhan yung mga babaeng hindi marunong umakyat ng niyog kasi ano, inuuna lang din nila yung safety nila, di ba? So siguro isa-isip nila bakit naman nila ano, papahirapan yung sarili nila, ilagay sa delikado na ano, may mga lalaki naman pwede. Ayun. Masaya na lang tayo kasi si Chris na is nasanay na talaga siya sa mga ganyang gawain na panglalaki.
Ang mahiwagang sandok mo, Chris na, same sa amin, antique, matibay. From Liberal Misamis. Ayun, yung kadalasan yung mga sandok na ginagamit namin dito guys, pag-share ko lang kapag may mga lutong ganyan, mga biko, mga budsuman, mga ganyan, kapag may mahalo-haluin na mga kamote, like kamuting kahoy, is yung ginagamit na sandok is, alam ko madaming nakaka-relate siguro dito. Yung yung niyog ba? Tawag namin dyan is bagul. Yung ng niyog, yung pagkatapos mong ikudkod yung niyog, yung ba? Yung sobra, yung tawag dyan sa Tagalog guys, yun yung ginagawang sandok. Lagyan na lang siya ng kawayan bilang handle. Tapos yung bagol ng niyog is butasan. Ganon din. Hindi na pala yung kawayan. Butasan. Tapos ayun, magkuha ka na lang ng nylon, tapos yun yung ipangtali. So ayun, may sandok ka na. Depende na lang sa iyo kung yung mga niyog na malalim na bagol yung yung pilpiliin mo. So ayun, malaking sandok yung magagawa mo kasi lalo na yung pag pag yung niyog na pinili mo is malaki yung bagol. Ayun, hello Chris na miss ko mga gawang bahay na biko. Patuloy ka lang sa buhay, be strong lagi. Looking forward one day matupad mo lahat ng pangarap mo sa buhay. So ayun nga yung naisip ko guys, habang pinanood yung vlog, napaisip tuloy ako na baka siguro bukas magbiko kami. Nadadala tayo pag may mga napanood tayong ganyan, napaisip din tayo na magluto, no. Na-realize natin ba ay matagal na pala tayo. Matagal na pala akong hindi nakatikim nito. So ayun. Plano tuloy. Si Chris na is yung hindi lang yung pag-akyat ng niyog, nakita kong sobrang sanay siya. Doon din sa sa pagbalat ng niyog, sobrang sanay din niya paghawak ng itak, paghampas-hampas doon, pagkuha ng bunot kasi tawagin dito sa amin yung balat ng niyog, yung pagkudkod, yung purma niya guys ba. Malalaman kasi naman natin yung hindi sanay sa sanay, di ba? So ito yung pinakatamang comment din, no? Tingnan mo, maswerte talaga ang lalaking makakabihag ng pag-ibig mo. Kasi yung ginagawa mo, trabaho yan ng lalaking may paninindigan sa sarili. Ayun, tumpak! Isa sa mga comment na nabasa kong correct. Correct naman lahat ng comment dito, pero isa din talaga tong side na to na, ayun, maswerte talaga yung lalaking soon na mapili ni Chris na, no? Pwede na pag mag-asawa na si Chris na, pwede na yung baliktad na ba? Yung lalaki na yung maglalaba, maghuhugas, tapos Chris na yung gumagawa ng mga bagay na gawing lalaki. Hindi, di ba? Tama yun guys. So pwede sila kahit basta excited ako guys. Sana masubaybayan natin tong si Chris na ng matagal. Yung hindi siya titigil ng mga ganitong gawain kahit may kaya na siya. Babalikan pa rin niya yung mga gawain ito, no. At excited ako guys kapag soon. Ayun. Sino banta? Siyempre, maghahanga din tayo niya bilang fan, di ba? Kapag maging mayaman na talaga si Chris na tapos may asawa na. So excited sa mga happening sa mga panahon na yan. Mag-ingat ka dahil Chris na sa lahat ng mga gawain mo. Yun din talaga yung pinaka-importante talaga, na habang gumagawa siya sa mga bagay na mga gawain pang lalaki, huwag niya talagang kalimutan na mag-ingat lang talaga kasi lawas yung puhunan natin katawan yung puhunan natin. So paano naman yan yung mga kakayahan natin kung, di ba, kung yung katawan natin is hindi na pwedeng gumawa diyan, kasi ayun, ingat lang din talaga. Ayun, kayo lang ng ate mo ang inaabangan ko dito sa YouTube. No skip ads always, a way of helping both of you. Take care always, God bless. So ayun, so check nyo din yung vlog ng ate ni Chris na, yung YouTube channel niya is Inday Ugdot. May vlog din siya dito tungkol sa kanilang lolo, date anniversary ng lolo niya. So kasi nga dito nagbiko sila kasi kahapon date anniversary ng lolo niya. No, hindi ko sinabing kahapon na ngayong araw talaga guys, no. Sinabi ni Chris na dito sa video na kahapon date anniversary ng lolo niya, kaya nasa bahay sila ng lola niya. So ayun, si Inday Ugdot yung ating niya, may vlog tungkol doon. Nag-ihaw sila ng maraming bisayang manok at nagtirik sila ng kandila sa puntod ng lolo nila. So check nyo kung gusto nyo. Ayun. So dito, itong pagluto ng buko nila, kinabukasan na ito after ng araw ng date anniversary ng lolo nila. So ayun guys, for this video yun lang. Subscribe my YouTube channel guys at i-like itong video, at maraming salamat sa inyo guys. God bless. At inom lang ng maraming tubig kasi sobrang init ng panahon, delikado talaga. At ingat-ingat lang guys.